So dito tayo sa hearing nung Friday. 9 o'clock ng gabi, Philippine time, 2 o'clock ng hapon, Netherlands time. Ano ba yung initial hearing na nangyayari? Tatlong bagay ang ginagawa nung hearing na yon. Una is to identify, to assure the identity of the suspect. Yun yan. Kaya siya pinresent. So, pinapresent siya, tinanong niya yung complete name po ni former President Digong Duterte. After ng pangalan niya, saan siya na pinanganak, ng birthday niya. So, yun yan. So, yun ang first na objective or purpose of that hearing. Bakit siya na-i-present? I-present siya para to assure na tama ba itong tao na sa custody nila. Baka clone lang, baka kamukha lang, baka anong tawag doon sa batas, parang twin brother na pala ni Tatay Digong yun. Yung kayang proxy. Proxy. So yun ang purpose. So, i-clarify nila kung sino ba talaga ang nakakustody nila. So, kaya tinatanong yung kanyang mga personal circumstances. Yes, pangalan, birthday, lugar and na place of birth. Yun lang. So, yun yan ang first na issue sa hearing na yun. Of course, but it was not yet a pre-trial, right? Hindi po siya pre-trial. Hindi po siya matatawag na arraignment. So, sa arraignment kasi, in the Philippine setting, tanungin ka, guilty or not guilty. Mabasahan ka ng akusasyon. Kasi sa under ICC, bago yung arraignment, may tinatawag pa na parang initial hearing. The initial hearing, ang purpose doon is tanungin lang yung identity ng isang akusado. Para ma-ascertain na siya yun. Siya talaga ang nakakustody. Kaya pala inarap siya. Yun yan. Yun ang purpose doon. So, parang preliminary presentation ito. Yun yan. So, pangalawa naman na issue doon is i-inform si Tatay Digong ano ba yung mga kaso na kinakaharap niya o kinakaharap niya. Yun lang. So, dalawa lang yun. So, hindi totoo yung... Kaya mabilis lang. Hindi totoo yung 3,000 yung pinatay, 30,000 ang pinatay. Wala yun. Kasi ang nakalagay sa complaint, I think, 43 for the last 8 years. 19 and 20. 44. 44 sa 19 and 24. For the last 8 years. From 2011 up to 2019. Before tayo mag-abrogate ng ating treaty obligation. So yun ang pinag-usapan doon. So dalawa lang yung kaso ni former President Digong Duterte. Okay? About crimes of humanity with respect to the 9 and the 14. 14 or 15 ba yun? 14 and 14. So kung i-compute mo, nasa mga 43. 43 na mga victim daw, alleged victim. So, second yun. Ang pangatlo naman na purpose ng hearing na yun is inform si Tatay Digong ano ba yung kanyang mga karapatan. Yun. Para at least malaman. But, ang nagsalita, French yun, French. Di ba? Di mo maintindihan French yun. But may translation. That's why naka-headset siya. Si Executive Secretary Bidaldea, naka-headset din kasi may English translation. May automatic translation. So, ang purpose doon is i-inform siya in a, parang, marami kasing right ng isang akusado or suspect in the ICC. So, parang brief yun na explanation ng judge na yun, yung babaeng judge. Ano yung mga karapatan ni former President Digong Duterte. One of the rights ng isang akusado is, of course, presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. That is a universal doctrine. Yes. On the presumption of innocence. Yes, of course, the right to have a counsel, independent counsel, and of course, right to have an interim release. So, yun yan. So, ang interim release, hindi mo kailangan magpiyansa. Yung interim release, it's already piyansa yun. Piyansa yun. So, ang word na ginamit nila, interim release. But it will be approved through a petition. Through an application. So, mag-apply yung abogado ni Pangulong Duterte. Yes. And right now, Attorney Mark, sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung nakatayo na abogado o counsel recognized by ICC for Pangulong Duterte is... of course, 3 yun. Apat. Ang recognized na. 4, yung isang British na Israeli na former prosecutor, si Kaufman. Okay, so recognized na ito. Recognized yun. Second, nag-interappearance na to. Actually, siya lang talaga ang may accredited sa ICC. Okay. But yung mga assisting counsel, siya yung lead counsel. Yung assisting counsel, si former ES Mijaldea. Second is si Secretary Roque. Okay. And sinama nila si VP Inday Sara. Okay. So ang 4 na ito, recognized na ba sila o they have to apply recognition?
based on my information, nag-submit sila ng entry of appearance doon sa ICC. And accepted na. Accepted na. Okay. So, there will be 4 Four. councils. 4 council na registered. But of course, may mga ibang council doon sa labas na mga Researchers, consultants. mga consultants dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, doon sa ICC na expert in international law.